sa Panginoon. Alleluia, magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia, magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimulan para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan at ang mga nagpapamisa ngayon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at pinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo, mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, iyong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos, ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sang katauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kinanlin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Hesus Kristo ay iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Ipinakikilala kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa libutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga po ba ang purpose o layunin ng buhay natin? Sapagkat ito raw ang makapagpapasaya sa atin lalong-lalo na kapag tayo ay mamamatay na. Yung realization na nagawa natin ang dapat nating gawin. Na nagkaroon ng direksyon ang buhay natin. Kaya ito ay may patutunguhan din. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang saya ng Panginoon. Hindi man siya tumatawa, masaya siya dito kahit na siya mamamatay na. At yun ay dahil naipakilala niya ang Diyos Ama sa mga alagad niya. Ito po yung makikita natin dito. Sa sinabi niya habang nagdarasal siya, sabi niya, ipinakilala kita Ama sa mga taong binigay mo sa akin mula sa libutan. Tandaan po natin ng ating Panginoon ang dapat na pinakamodelo natin sa pagpapakatao. Sapagkat sa Kanya, hindi lamang natin nakita ang Diyos. Sa katauhan ni Jesus, ipinakita rin niya sa atin ang tamang paraan ng pagpapakatao. And so siya ang dapat nating maging modelo sa pagpapakatao. Hindi kung sino-sinong alam natin, magagaling,
mga magaganda, mga gwapo, mga sikat, mga mayaman, matatalinong tao sa mundo. Hindi sila, kundi si Kristo. And so, we must imitate Him in making God known sa pamamagitan ng buhay natin. Nung nakaraang linggo, kung natatandaan po ninyo, sinugo ang mga alagad. Tayo na rin ito ng ating Panginoong Hesukristo para ano? Para gawing alagad niya ang lahat ng bansa. Ang tawag po dito ay Great Commissioning sapagkat dito ay inuutusan tayo ng Panginoon para sa ating natatanging misyon. Yung misyon na yon, doon nakakonekta ang purpose natin. Sapagkat yung mission na yon, ang dapat natin gawin, ang ipakilala ang Diyos sa kapwa natin, sa pamamagitan ng buhay natin. Hindi ang maging mayaman, hindi ang maging kilala, hindi ang maging sikat, hindi ang maging makapangyarihan, but to make Jesus known, His truth known, His love known, His presence known. Yun ang magbibigay ng kaligayahan sa atin kahit na sa pagdating ng panahon ng kamatayan natin. Yun bang dahil sa atin ay may napalapit sa Diyos? Mayroong naging mabuting tao o mas naging mabuting tao? Yung dahil sa atin may mga natutong mangumpisal, magdasal, magsimba. Yung dahil sa atin ay marami ang taong sumaya sa mabuting paraan, sa magandang dahilan. Yung dahil sa atin ay marami ang nagkaroon ng pag-asa sa gitna ng kanilang mga matitinding problema. Yun po ang siyang makapagpapasaya sa atin. Habang nabubuhay tayo, sa takip silim ng buhay natin. Sino nga ba ang pinaka nakakaalam ng makabubuti sa atin kundi ang Panginoon natin sapagkat siya ang may likha sa atin. Kaya siya rin naman ang magtatakda ng purpose ng buhay natin. At yun nga po ay sinasabi na ngayon ng Panginoon sa atin. After all, yun naman talaga ang pinakamagandang maidudulot natin sa buhay ng iba. Hindi ang mga material na bagay, kundi ang maipakilala ang Diyos sa kanilang buhay. Of course, hindi masama ang maging mayaman. Of course, hindi masama ang maging sikat, ang maging makapangyarihan, provided na ang magiging pundasyon ng lahat ng yan ay ang isang malalim na relasyon sa Panginoon. Sapagkat kung hindi, masasayang lang po ang lahat ng yan. And worse, baka magamit pa sa kasamaan. Hindi po tayo magiging tunay na masaya pag ganyan. Tamang-tama nga po yung reading na ito dahil bukas po ay sa-celebrate ko ang anibersaryo ko bilang pare. And next month, ang birthday ko naman. So tamang-tama po yung parte na ito ng gospel reading kasi napag-isip ako kung naipapakilala ko nga ba ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko. You see, pwedeng mabilis niyong sabihin, Father, na ba ipapakilala mo si Lord dahil maraming nakakapanood, nakakarinig sa iyo through social media, maraming mga nagpupunta sa Kwasay Parish para magsimba. Pero hindi po yon ang naging dating sa akin ng gospel reading na ito Kasi ang pinakatumimo po sa akin sa parte ng pinagninilayan natin ay yung sinabi ng Panginoon na naipakilala niya ang Ama sa mga ipinagkatiwala ng Ama sa Kanya mula sa libutan. Therefore, ito yung mga taong malapit sa Kanya, particularly ang mga disciples niya. Ito yung ipinagpapasalamat niya primarily. Hindi lamang yung naipakilala niya ang Ama sa pamamagitan ng ministeryo niya, ng mga milagro at himalang ginawa niya, ng pangangaral niya, generally in front of many people, kundi yung in particular na ipakilala niya ang Ama sa mga alagad niya, sa mga taong malapit sa Kanya, sa mga taong lagi niyang kasama. In my case, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko na lagi kong text, lagi kong kasama, yung mga taong malapit sa akin, pati na yung mga taong kasama ko sa paglilingkod dito sa simbahan, sa ministeryo. Basta yung nakakakita ng buhay ko, yung mas madalas nakakarinig ng mga sinasabi ko. Sapagkat higit pa sa mga sinasabi ko, syempre, sa pulpito, ang pinakamalaki ang impluwensya sa mga taong malapit sa akin ay ang buhay ko. So yun ang tumimo sa puso ko na ipapakilala ko ba ang Panginoon sa kanila, sa mga taong malapit sa akin, lagi kong kasama,
Na ipapakilala ko ba sa kanila na mabait ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko? Na matyaga, mapagpasensya, maunaway ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko? Na generous ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko? Na mapanindigan sa katotohanan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko? Na makatotohanan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko? Na patas at makatarungan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko? Na magalang, mababang loob ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko? Yun eh. Yun kasi ang mas titimo sa puso ng mga taong malapit sa akin. Hindi yung sinasabi ko kapag ako'y nakaabit, kundi yung sinasabi at kinikilos ko ang buhay ko kapag ordinarily kasama na nila ako. Kaya nga po saktong-sakto sa atin ito yung sinasabi ng Panginoon dito. Dahil may ibinigay na mga tao ang Diyos sa buhay natin mula sa sanlibutan, ibinigay sa atin ng pamilya natin, ibinigay sa atin ng mga kaibigan natin, ibinigay sa atin yung mga taong nakakasalumuhan natin lagi sa pinagtatrabahuhan natin. Yung sinabi ng Panginoon nung nakaraang linggo na gawin nating alagad niya ang lahat ng bansa o ang buong mundo. Dapat magsimula yon sa mundong ginagalawan natin. At yun nga po ay magagawa natin sa pamagitan ng buhay natin. Kaya pwede rin nating tanungin ang sarili natin na ipapakilala nga kaya natin ang Panginoon sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa mga taong nakakasalamuhan natin, na ipapakilala kaya natin ang Panginoon sa kanila effectively sa pamagitan ng buhay natin. Na kahit hindi tayo mag-quote ng Bible verse, na kahit hindi tayo makipagdebate, na kahit hindi tayo mangaral, ang ating buhay ay magiging napakahalaga at buhay ng patunay na ang Diyos, intermediate sa piling nila, ay buhay. Sana mga kapatid ko ang pagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ang maganap natin sa ating buhay ang misyon natin. Ang makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin, lalong-lalo na ng mga tao sa mundong ginagalawan natin. Sapagkat sabi ko nga ito ang makapagpapasaya sa atin kahit na dumako tayo sa takip silim ng buhay natin. Kasi pagdating ng pagkakataong yun, hindi naman natin na itatanong kung gaano karami ang mga matinlabagi na naipundar natin, kung gaano tayo naging makapangyarihan, kung gaano tayo naging sikat, kung gaano tayo naging kilala sapagkat on our deathbed, mawawalan ng halaga ang lahat ng yan. Magkakaroon lamang ng halaga ang lahat ng yan, ang mga na-achieve natin sa buhay kung nakatulong ang mga yan upang ang Diyos ay makilala ng ating kapwa sa ating buhay. Kung nagamit natin ang lahat ng yan upang mas makilala ang Diyos ng ating mga mahal sa buhay. And besides, pagdating ng araw na iyon, ang mas magiging concern natin kung naging makabuluhan ba talaga ang buhay natin, kung naging anong klaseng tao tayo, kung naging anong klaseng magulang ka, kung naging anong klaseng anak ka, kung naging anong klaseng kapatid ka. Masasagot po yan ng malinaw at maganda kung tayo'y naging mabuting tao talaga. After all, pagharap natin sa Panginoon, yun din naman ang itatanong. Pinakain mo ba ako? Dinamitan mo ba ako? Dinalo mo ba ako? Inalagaan mo ba ako? In other words, pinakilala mo ba ako sa kapwa mo sa pamamagitan ng mabuting buhay mo? And after all, sa mga mapupunta ng langit, hindi nga ba't yun din naman ang sasabihin niya? Well done, good and faithful servant. Faithful, naging tapat sa misyon na ipakilala ang Panginoon. Faithful, hindi successful. Faithful, hindi dahil naging rich. Faithful, hindi dahil naging sikat. Faithful, hindi dahil naging makapangyarihan, kundi faithful na naipakilala ang Panginoon sa kaniyang buhay. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang ngayon. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Aksyon ng buhay ko, wag nawa akong maligaw sa pagpupursu ng ibang daan. Daan papunta sa kapangyarihan, daan papunta sa yaman lang, daan papunta sa pagtupad lamang ng mga pangarap ko para sa sarili ko. Tulungan mo kung ang matupad ko ay ang pangarap mo para sa akin. Yung ako'y maging tapat sa mission ko, na ako'y maging mabuti. Tulungan mo ko, Panginoon, sa kabila ng mga problema na kung minsan o kadalasan ay nagiging dahilan para hindi ko magawa ang dapat kong gawin. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag malayo sa iyo. Hallelujah! Hallelujah. Gusto kong mabuhay ng masaya. Gusto kong mamatay ng masaya kung siya ay walang babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Tamang mahirap, ipakilala si Jesus sa buhay natin. Pero tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Basta't hangarin natin, darating ang biyaya. Mahirap magpakabuti, pero mabuti ang Diyos. Tutulungan niya tayo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Aparan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin, sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahayang ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihahin sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin
ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tuso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananana
saan mananana ng pag-ibig ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si Pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sweep in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.